18 pa lang po siya. Ay, Kaya hindi nila ma-announce. Kuya! Kaya napagbibintangan si Enrique na groomer. Issue ni Raymond Gutierrez at ni Heart Evangelista. Kasi Ay! ang nangyayari, parang nagpaparinigan yung dalawa. Hayaan ko na lang. Sige, kung anong gustong sabihin ni Ellie. Okay na ako, sige na. Oo, kasi pag sumagot pa ako, hahaba lang yan. Meron ba kayo napapansin sa mga kasamahan ninyo na miyembro na LGBT? Hello mga ka-ambing! Ito po ang inyong mga lingkod. ito ba si Mama Loy? Ito naman po si Tamer Gay, wala siya boy. Ito po si Ate Morena. At ito naman po si Papa O na wala po akong makeup kasi nagpaano ko. Ay, ba't nag-explain? Yan muna. Kasi kaka-facial ko lang mula sa MD Skin Beauty and Wellness. Ah. Kasi syempre, di ba galing tayo US? So, Yes. kaya nagpaano ko, facial. Wow. Maganda na rin ako. Kasi Ako medyo tomorrow ang schedule. Ako din. Oh, Ah, tomorrow. Yoko na nga. Kaya Ay, Oo, at ito po yung lingkod, Papa Osin Olivier. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihilig sa akin? sigaw na! Dali! La 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 ichichika na namin dali! Siyempre na! Grabe, alam mo ba? Ganda-ganda ng porcelas niya, oh. Grabe. Bigay ni Ni Idol. Yan si Idol ng Idol Jewelry mula Diba? yan sa Hollywood. Swarovski yan, ah. Gusto meron na naman siyang ibebenta May sa masasandaan. Hindi online. kuya, gagamitin ko to. Make sure ha, magagalit si Idol. Oo. Brena, Swarovski crystals Yun. yan, ha? Oo. Tapos abay, may nagbigay pa si Lani Rivera kay Ayan. Alvin, Oh. A50. Oh. Tapos si Pin Antonio, Yes. si Papa P. Oh. Yan, nagbigay din 100. Oh. Si Tita Mera nagbigay ng 100 US dollar. Yes! Kaya nangako din ang asawa, si Ay, Tito oh. Vico Peña. Ay, oh. May 100 ka din. Grabe. So ang nasa akin lang ay 250 sa sampalin. Ay, teka. Kuya, So, makikita kami ni Tito B. Alam mo naman si Oo. Brena, talaga nakatabi yung mga videos na binabahagi. Yes. Ay, tirik na tirik ang Uy, araw. kuya, di ba video ko tayo noon? Naka ano na yon, naka-can. Oo. Cute. Mahilig niya mag-IG story na naglilimas ang bahay. Yes! Nakapasok yung baha sa kanila. Ayan. Tapos nakaangat yung grocery ng Ultra Ultra Mega. Mega. Oo, kasi nga, syempre, naku, importante yung Ultra Mega, maitaas. Yes. Paano na yung kama? Mabasa. Yeah. Huwag lang yung mga grocery ko sa Ultra Mega. Diba? Kasi nakaturan ni Mena, ang layo ng Ultra Mega dito, no? Oo, kuya, kaya kailangan ko save. Oo, kaya naman yung kama nila ay nandun sa bubong. Ay! Oo, pinaaarawan niya ngayon. Ali. Nakakaloka ka. Gusto ko lang batiin ng happy birthday si Andrea Brown. Ay! Happy birthday! Si Andrea Brown na ang chismis niya, hindi ba, ay ang current girlfriend ni Enrique. Ay! Happy birthday, Happy Andrea. Happy birthday! Kasi ang alam ko ay August 27 siya. So 18 years old na siya. Ay, ayan. Pero ang claim niya dun sa isang post na ay magna-19 na siya. Pero ang nakasulat dun naman sa isang source, 18 pa lang po siya. Ay. Kaya hindi nila ma-announce. Kuya, kaya napagbibintangan si Enrique na groomer. Hoy! Ay. Uy! Ano yung rumor? Basta sabi ko na kuya, wala nang bawian. Ay! Alam mo ba talaga yung groomer? Ano yung groomer? Ano yung groomer? Oo nga. O, dali explain mo Yes. kung ano yung meaning ng groomer. Oh. O sige kuya, binabawi ko na lang. Binabawi ko na. Nananang yan. Ang lalim naman ng duko. Kasi Parang umabot hanggang sa esophagus ko. maluwag ka naman talaga. Ang groomer, Loy, ay ilang taon na si Enrique? 34. Tapos mag-18 ito. Edi parang rin yung yung sportscaster, tsaka yung basketball Si player. Chad, tsaka si Apple David. Oo, hindi ini-issue sa kanila, di ba? Ba't ba naging issue yung ganyan na porke mas bata yung jowa ng kalahati ng edad o yung isang buong edad ng bata yung
lamang. Eh kasi na teenager. So, syempre, di ba, pag alam mo sinasabi na wala pa sa tamang edad or sobrang bata, di ba? Oo, yun yung naging issue nila. Eh, di ba nga, love knows no age, no gender. Eh, pero teka lang, nakausap ba si Andrea Brown tungkol din sa chika na ano, na preggy siya? At tinanong ko siya kung totoo bang buntis ka? Ay, sinagot naman niya. O, ano sabi niya? Ay! Buntis naman! Kaka hindi. Ay, ano? Doon niluloko ko lang kayo. Hindi. Sabi niya hindi po totoo. Hindi totoo yan, kuya. Pero may nangyari sa kanila. Ha? Paano naman malalaman yun, Oo Ray? nga. Mama Noy, babae din ako. Ha? Nagulat ako! Nagulat! Nagulat ako eh! Akala ko. Babae ko! Alam mo, parang kasi Kuya Alvin. Di ba bakla yun? Wait, bakla yun eh. Yung mga taga-US, Ay, bakla. Anong taga-US? Wow! Ay, sabi mo kasi US. US! Roll with it. Yung mga taga-US, Ay! bakla. Ay! Yes nga! Well, sorry. Okay na. Nakakaloko. Di ba nga, sabi na, di ba? Bayad ng $100, papakita mo yung caps mo. Oo. Oo. Ano ka daw bang babae talaga? Kuya kasi sariwa pa yung tayo. Ayan na. Ayan na. Kaya ba? Kung ka naman isipin na, ano ba to? Totoo ba yun? Ba't yung tahi? Babae po yan. Babae po yan. Oo. May anak nga, si It. Correct. Diba? Anyway, nakakaloka kayo. Babalik tayo dito kay Andrea. Hindi Oo. siya totoong buntis. Oo. Pero totoong magjowa sila ni Enrique. Hindi ko na tinanong. Kasi, syempre, ayoko rin naman makarinig ng na hindi nagsabi ng totoo si Andrea. Kaya hayaan na natin. Pero feeling ko naman magjowa sila. Happy birthday, Andrea! Happy birthday! Ay kuya, ginawin mo ah. Ano nito? Happy 18th birthday, hindi 19. Ha? Bakit ba ini-insist mo ganyan? Paano? Bakit ba ini-insist mo Ha? ganyan? Ba't naman? Ay, naku. May di ba party ba siya? Ay, hindi ko alam. Kasi sabi naman niya, magna-19 na siya eh. Ay kuya, nakita niyo yung birth certificate para mapatunayan. Bakit ba ano mo sa edad? Oo nga. Parang mahigpit ka pa sa immigration. Ikaw, ilang taong ka na ba? Yan. Ilang taong ka naman yan 37. O, di ba? Oh. Mukha kang 73. Pakita mo muna yung birth certificate. Mama Noy, binaha. Ay! Naku, yan naman. Nagpaparinig na naman. Padulyang na naman tayo nito. Kailangan ng birth certificate. Ayan. Alam mo, kailangan din natin ng patotoo dito. Ang Saan? solution ni Raymond Gutierrez at ni Heart Evangelista. Kasi Ay! ang nangyayari, parang nagpaparinigan yung dalawa. Ano ba ito? Hindi na natin alam kung silang dalawa ba yung nagpaparinigan o yung mga netizens lang yung nagko-conclude na nagpaparinigan sila. Saan ba nagsimula ito? Kasi meron na namang cryptic post si Raymond. Eh, eto na nga, Nay. Oo. Kasi nga, di ba, yung sa interview pa rin ni Hart, yung siyang kinuwento na pinaupo niya sa tabi niya, di ba, na dahil media pass, pero sabi niya, dito ka na sa tabi ko. Tapos nag-surface naman yung pictures ni Hart Evangelista, nakatabi si Raymond Gutierrez. Kaya sinasabi ng iba, ay, baka si Raymond yun, yung tinutukoy ni Hart. So hindi si Mimia yun. Hindi natin alam kasi ang dami yung mga ano eh, di ba? May influencer, gaya nung isa, gaya nung isa. Baka madami. Tapos doon nga din sa nasabing interview, merong part doon na nabanggit si Miss Hart. Nasabi ng gano'n. One of them said, "Oh, I love your dress. It's on sale, right?" Tapos natawanan sila. Alam mo yung parang, first and foremost, anong problema na sale? Bakit? Ano ba damit mo? Naka-scaparelli ka ba? Eh, pangarap mo nga lang mag-scaparelli. Sabi ng gano'n ni Miss Hart doon sa interview. Tapos nitong time ng nasa Amerika tayo nang bumabaha dito, may post si Raymond. Sabi niya gano'n, while others are so focused on fashion and what's on sale or not, this is the state of our country. We deserve better from our public servants and their families. So dahil may nabanggit na sale, naku, yung mga netizens na, baka yung tinutukoy ni Raymond na may binanggit siyang sale. Naging magkaibigan ba si Raymond tsaka si Hart?
Eh di ba may mga videos din na nakikita sila dun sa mga fashion week abroad na mag-usap sila, nag-lesson sila sa isa't isa, di ba? Eh tapos ngayon nga, meron na namang post si Raymond na binibigyan na naman ng ng kulay ng mga netizens. Anong sabi? Eto na yung sabi ni Raymond. Pay close attention to those who spread lies. Ayan. They're the ones trying hardest to hide their own truth. So, yung mga netizen, tinuturo na naman na, naku, pinaparinggan siguro niya si Hard. Hindi naman natin alam, di ba? Dahil nga, mga cryptic nga yung mga posts. Di ba? So, nagkakataon nga lang ba yung pag-play of words ng mga posts nila? Kung naging magkaibigan naman sila, ba't hindi na lang sila mag-usap, Oo nga. Kasi lalo na, di ba, 10 years ago, ang naging manager ni Hard, si Lupita Annabelle. Yes! Oo. Diba? At sinabi ni Raymond yan, na magkasama sila sa isang management company which is managed ng mami niya. Eh minsan nga daw, nagje-jealous siya kasi mas marami pa ang racket na binibigay ni Mami Annabelle kay Hart kasi sa kanya. Mas ayan, may pinos niya ma. Eh naku nga ma, yan sa issue na yan, ako. May mga resibo ang netizen. Netizen! Wow! Siya pa yung Dati may pasampal na siya. O tapos, So ngayon may mga resibo na silang nilabas. Oo. Kasi yung 2010 na interview ni Raymond, sinabi pala nila doon na magkasama pala sila sa management ng mami niya. under one manager. Under one management sila. Pero 2010 pa yun, ang tagal na nun! Ay, ang pikihil. Tapos na ba tayo? Henry? Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Ganyan pa rin sila isa? Hindi! Hindi ma, kasi kinonfirm talaga ni Raymond doon na nagsiselos siya bilang anak ni Tita Annabelle. Mas marami pa daw kontrata si Hart. Puro lead role, big contracts, pero siya na anak, wala daw masyado. Natural! Hindi sila magka-level, kuya! Babae si Hart! Si Raymond! Rena. Sige. Ano si Raymond? Anak ni Tita Annabelle! Tama ka na. Mahirap mag-comment, kuya! Ito pa nga man, nabasa ko pero hindi ko lang mahanap ma. Isa raw sa may-ari ng BNC, Oo. ayaw si Jesus Cordero. Ha? Kaya? Kaya lagi silang ini-issue ng bilyonaryo. Ay? Hindi ko lang makita ma pero nabasa ko yun eh. Alam mo, hanapin mo yun, baka sabihin nag-iimbento tayo ng yun balita. oo. At saka, I'm sure lilinawin niya ng bilyonaryo channel. Base sa kwento mo, no? Kung marami nga rin yung tatanong kung sino talaga may-ari ng bilyonaryo news channel. Oo, yung iba daw politiko. Oo. Kaya tingnan natin, baka naman may sagot sila dyan. Kung sino ba mga may-ari talaga ng bilyonaryo news channel? At bakit ginagawang pulutan? Tama ba? Si Cheese at si Hart dyan. Yun daw, sabi. Ito daw sa ano. Baka may sagot sila dyan. News gathering din kami. Yes. So medyo awkward naman ko-comment tayo tungkol dyan. Pero kuya, nailatag mo ha? Ha? Nailatag mo na yun! Teka lang naman. Anyway, basta sana magkaayos si Raymond at si Hart. Oo nga! Oo nga Manoy. Lalo na kuya, si Raymond nasa bilyonaryo na rin. Baka yun ang isipin nila. Ang dami-dami mong comment. Dami niyang alam. Iisip ko Ang na. dami mong alam, hindi nga dapat na ito itumba. Hindi kuya wag. Wala ako dyan, nakapala. Ayan. Ulo ko kayo. Oo, nabula nga ako, ma. O anyway, Ayan. so sana magkaayos. Kasi nga hindi natin naririnig din, di ba, na may denial from both camps na sinasabi na, well, hindi, we're good friends. Kasi walang ganon, di ba? Kaya tuloy patuloy ang spekulasyon ng mga netizens na baka nga may gap, kaya nagpaparinig. Ay, nakakaloka. Ha? Ay, naku ma, ito. Usapang parinigan lang din naman. Sabi ng mga netizen, ma, si Derek ang pinapatamaan ng Ellen Adara sa post niya. Ellen, hindi Ellen. Hindi talaga titigil. Hindi talaga titigil, ha? Aanarnahin talaga. Ma, inaaway ako, ma. Hindi, paano kasi linawin ko yung ano mo? Nawin niya ako. Ito ba sabi ni Ili? Ito naman sabi ni Ellen. Ano sabi? Baka sabay kayo ni Sisley, ha? Ito na nga. Lack of due diligence. Gusto mo yan? O, yan na. Hindi.
Tapos sabi niya, ma, sa story niya, Ah. lack of due diligence. Mary James talaga. Ayaw ko talaga tumigil, ma. Ikaw lang pa sa nito. Dali na! True? Oh. Due diligence. Ano sabi? Poor discernment, or just another excuse to blame someone else. Either way, it's getting so old. Maybe accountability would be a refreshing change. Ayan. May kinalaman ba to dun sa Porsche? Ayan, connect para naman ng mga netizens. May kinalaman dun sa Porsche na nahuli kasi accountability. Yan ang naman. Okay, kasi si Derek ang may-ari na pinahiram niya. Ipina-test drive daw ni Derek yun sa kay Violago. Ay, anyway, ito namang sinabi ni Ellen, parang nagpaparinig siya kay Derek. Alam mo, sa issue na yan, Sige kuya, kaya mo yan. Ha? Kaya mo yan, may gagawin gratis week yan. Ganyan. Ayan, tumigil talaga to. Diligence talaga. Sige kuya. Ilagay mo na ng maayos. alam mo, Oh, nagpaparinig ba si Ellen? Ayan. Yan. Ano? yan? parang suko na ako. Top. Naku yung top sen. Ayan. Top sen. Oo. O yung Diyos ko, yung mga kababayan natin na nasa abroad. Yes! Bago ko ibigay yung aking opinion dito sa issue ito. Oo. Yung mga kababayan natin abroad, yan yung hindi pa aware doon sa existence ng Top Send app. Yes. I-download nyo na yan sa inyong mga cellphone. No? Yan naman ang subukan nyo maging beshi sa pera padala. Yes. Dito sa Pilipinas, sa inyong mga kapamilya rito sa Pilipinas. Tama. O lalo na kung first time user kayo niya, congratulations! Dahil meron kayong umaabot sa $20. Wow. At yung katapat na halaga nito sa ibang currency, sa iba't ibang bansa, na maidadagdag sa perang ipadadala nyo rito. Yan ay kung gagamitin yung aking code. Na OGIEPH. Yun. Ayan po yung mga bansa na kasali rito. At yung mga bansa tinutukoy natin ay US and Canada. Oh. Ayan ang palitan, $20. Oh. Australia, UAE, Oh. UK, Oh. Europe, Bahrain, Hungary, Oh. Poland, Sweden, Romania, Czech Republic, Oh. Norway, Denmark. Wow. Yan. Nanganganak pa yung bansa na sasali dyan sa Top Send Up. Kasi Yes. nga, ang taas ng palitan. Yes! Legit! Diba? Oh. Importante lang talaga na kung gusto nyo mapatunayan na kung mataas ba, i-compare nyo dun sa existing nyo noong araw. Tingnan nyo, kung US dollars yan, mas mataas ng 1 peso or 150. Wow. Yan, ma. Diba? Diba? Kung 60 walang palitan, sa iba 60 or 59.50. Kaya try nyo yan, ha? Download na po kayo ng Yes. Top Send Correct. app. At yan ang gamitin ninyo kung gusto nyo magpadala ng pang-tuition, Yes. pang-groceries, Oo. mega at ayuda sa inyong mga kapamilya. Correct. Lalo na yung mga binahan ninyong mga kapamilya dito Tama. sa Pilipinas, hindi pa? Oo. O kuya, Oh. balik ka tayo dun sa opinion mo. Talaga hindi mo nakalimutan, ano? Oo, hindi. Kahit sabas So sa tingin mo ba si Derek talaga pinaparinggan doon sa cryptic post ni Ellen Adarna? Alam mo, ever since naman ganyan si Ellen, na talaga may mga, suki siya ng cryptic post. Lalo na kung ano yung kanyang damdamin ngayon, na kailangan niyang ilahad through IG story. Eh talagang hindi mo siya maaawat. Oo. Ako naman, naiintindihan ko si Ellen kasi yun ang kanyang damdamin. Yun ang That kanyang very opinion. moment, di ba? Pero nakakatuwa din naman si Derek. Oh, bakit? Kasi madaming ganyan si Ellen pero hindi sinasagot ni Derek. Di ba? No? Kumbaga hindi niya inaako yung blind item ni Ellen Adarna. Oo. True gentleman, Mamanoy. Ay. Di ba? Siyempre, alam mo, ako rin naman, kung kay Derek, no? Siguro kung babasahin ko si Derek, di na, nanay ito ng anak ko. Oh. Hayaan ko na lang. Sige, kung anong gustong sabihin ni Ellen, okay na ako, sige na. Oo, kasi pag sumagot pa ako, hahaba lang yan. Ngayon. Kung babasahin ko yung hindi pagsagot ni Derek, yun ang basa ko. Pwede. Diba? Oo. At ito pa isang balita, Mama Loy. Ay, alin, ay! Eto.
Eto na nga Papa O, bumitiw na bilang manager ni Bea Alonzo si Shirley Kwan effective August 11, 2026. Halos 6 na taon ding hinawakan ni Shirley Kwan ang career ni Bea Alonzo mula nang lumipat ang aktres sa GMA7 matapos ang kanyang pag-alis sa ABS-CBN. Napansin na paghihiwalay ng dalawa ilang linggo matapos ang pagpapakasal ni Bea Alonzo kay Vincent Co noong July 13, 2026 na pinangunahan ni Makati Mayor Nancy Binay. Kapansin-pansin din na tila hindi alam ni Shirley ang tungkol sa kasal. Sa isang ambush interview bago ang wedding, sinabi niya na wala akong alam, what I know is what everybody knows. Tikom naman ang bibig ni Bea Alonzo tungkol sa naging paghihiwalay nila ni Shirley bilang manager. Sa ngayon, si Chris Kahilig muna ang nagsisilbing manager ni Bea Alonzo sa kanyang kasalukuyang proyekto at endorsement inquiries. Si Kahilig ay matagal nang konektado sa advertising industry at malapit din sa pamilya ko. Bagamat nagkataon ang pag-alis ni Shirley ilang linggo matapos ang kasal, wala namang direktang kumpirmasyon mula kay Bea Alonzo at Shirley Kwan na may kaugnayan ang kanilang professional separation sa naging desisyon ni Bea na magpakasal ng pribado. Nakakalokang balita Papa O, nasangkot sa isang aksidente nitong August 23 si Nino Mulak habang minamaneho umano ang kanyang SUV sa Marcos Highway, Barangay Mambugan, Antipolo City. Sa mga kuhang larawan na kumakalat online kaugnay ng insidente, makikitang pumailalim sa SUV ang isang motorsiklo habang sugatan ang rider na nakahandusay pa sa gilid ng kalsada. Ayon sa mga ulat, nasa loob pa ng sasakyan si Nino Mulak matapos ang insidente. Kapansin-pansin din na isang araw bago ang aksidente, August 22, 2026 ay nagpost pa siya sa social media ng larawan ng naturang SUV. Patuloy pang inaalam ang buong detalye at sanhi ng aksidente, kabilang na mga pangyayari bago at matapos ang insidente. Samantala hanggang ngayon ay wala pa rin inilalabas na opisyal na pahayag si Nino Mulak tungkol sa nangyari. Ayan. Ano? At syempre, bago tayo magwakas. Ay, ano? O, ito muna. Pasensya na kayo. Oh, Papalitan muna namin kayo. Ayun, nandun yun. Oo nga, ito na. O, katuturo mo eh. Ah, Huwag ka na magturo. Ayan! Ay, ang ganda naman ng tanawin. Sana naman inagahan natin buong episode sila na lang nasa likod. Huwag naman ganyan. Ah? Baklaan yan, Mare. Ah? Ha? Ayan, syempre. Dahil yung mga bakla na wala sa likod, sila Yes. pumalit. Oo. At syempre, itatanong nyo, sino-sino ba yung mga bisita? Yes, ang gagwapo. Sila po ang ilang kandidato ba lahat yun? 53? Wow, ang dami. Sila yung tatlo lang naman sa 53 candidates vying for Mr. Philippines Yes! sa darating na August 31. Yes! Kaya pakilala na natin isa-isa. Yes. Kunwari, rumarampa na kayo. Oh, Go! Hi, I'm OZ representing Ilocos Sur. Wantiyo representing the heart of Mindanao, Bukidnon. oh. Hi, Justin Torres representing Pagsamoro Autonomous Region in Miss Mindanao. Oh! So, 53 pala kayo. Ang dami. Nakakaloka. Ano, hindi ba kayo kinakabahan? Parang, ano ba, malaki ba chance ko? Sa akin naman po, just enjoy the show. And Tama. kung anong ibibigay sa ng Panginoon, tanggapin natin. Oo. Yeah. Ang judge pa, Panginoon. Ha? Ultimate. Ultimate. Parang muling paghuhukom na yung diniscuss. August 31 pa lang to. Oo, teka lang naman. Alam mo, yung ibang mga netizen, nababasa ko yan. Hindi lang dito sa Mr. Philippines, na hindi raw nawawala na merong kandidato na kaanib ng LGBTQ. Totoo ba yun sa inyo? Meron ba kayo napapansin sa mga kasamahan ninyo na miyembro ng LGBTQ? For me, kasi that's normal sa family. Mhm. Dahil nga parang they want to express their self lang naman. At the same time, ito yung passion nila, ito yung career nila. So, go lang. Basta enjoy lang natin yung mga pangyayari sa loob ng Oo. Hindi naman yung tipong pag kaya pag... That's normal na. yung mga pre-pageant ninyo, yung pag naguhubad kayo, nako, alam ko, member to ng LGBTQ eh. Tapos yung madyajahe kayong maghubad. Meron ba kayong ganon, Justin? Meron naman po. Salamat. Ang honest niya, di ba? Hindi. Diba? Oo, pero
ano yung usually na nagiging reaction ninyo kapag yung hindi naman natin itinatatwa o parang ina-isolate na na merong mga kapatid natin na ba't nakakasali yung kapatid natin? Eh kasi normal na nga yun. Pero yung mga straight, hindi kayo nadjadjali. Hindi po. Hindi. Ayun lang ang Kasi gusto ko malaman. ano po yan unang-una dapat ang i-implement natin is gender equality. Tama naman, oo. And at the same time, mind our own businesses. Yes. Kasi Kasi sa sarili mo lang i-focus mo sa sarili mo. wala naman sa requirements na na ang nakalagay lang doon male o wala naman sinabing kung anong gender preference. Siyempre, dahil kayo ay na-expose na masyado, no? Dahil nga sa pre-pageant nito na rumarampa kayo, na naka-underwear, minsan na itatag pa kayo at minsan kayo mismo sa inyong mga Facebook account, proud kayo na ipakita yung pagrampa ninyo na naka-underwear. Ang tanong ko, meron bang nagdi-DM or nagpi-PM sa inyo na mga indecent proposal? Ay, Meron. meron? Madami. Ano usually, Justine, yung nababasa mo, pangungusap nila, paano mo feeling na, ay, indecent proposal to? O ano yung mga nababasa mo bang mga words? Like, may offers din na ganito, ganyan po. Ano nga yung ganito? Gaganituhin ka, gaganyan. Ay! Ano nga? May offer sila na money para may gawin kang ganito. Tapos hindi ko na lang po nire-reply. Hindi mo sinisin. Hindi po. Oo. Pero pinifriend mo. Hindi po. Sa request message po. Nandoon. Marami. Oo. Kaya pala hindi ka na edad. Mamaya, ako ha. Ikaw naman. Marami po sa message request like can we go out with you in kapalit ng may pera or something like that. And parang binabaliwala ko lang po. O ikaw naman, ano? Sa akin po kasi, yung unang galawan nila, Gcash number mo. Ay! Ganun So, talaga? binibigay mo? Hindi po, kasi ano Hindi, po QR code lang. Ha? Hindi po kasi, nasa sa'yo yan kung how you can handle the temptation. Do you consider that temptation? Yes po, because some people, they gonna use that para pabagsakin to or sometimes gawa ka ng issue. So among your peers, meron ka naman nababalitaan na kumagat. May mga chances na yung mga kumakagat. Kumakagat. Pero Oh. syempre, ask yourself, ask your For yourself, para sa sarili kailangan mo. mong lumayo sa mga temptation natin. Hindi yung bang ginaganon? Layo. Teka lang. Masamang espiritu. Siyempre, iba sasabihin, ang lilinis nyo naman. Ang tanong ko ngayon, nagkaroon na ba ng bahagi ng buhay ninyo ang isang gay? So since I'm in the world of volleyball po, siya marami po sa volleyball. Volleyball player Yes, ka? I'm a volleyball player po at National University. So, Okay. and parang, UAAP? yes po. Okay. They've actually played a huge role into molding me to who I am today. So parang dahil sa kanila, I wouldn't be here in my situation right now. So malaking bagay po sila sa buhay ko na parang inangat po nila at tinulungan po ako ngayon. Ng mga gay friends mo. Oo. Ay, kasi volleyball player siya. So, nandiyan yung mga, alam mo, ang tawag ngayon sa sponsor ay? Sponky. Oo. So, Diba? nagkaroon ka na ng sponky. Ano ba, Sponky? Siguro may yung nagsusuporta, mga matatagal ko namang kakilala na may problems na kumusta ka na, ganyan-ganyan. Gusto sa support or ano. Okay. Hindi spunky. Ano yun? Jowa. Nagkaroon ka ng jowa din. Naku, walang sumagot. Ay! Naku, na on the spot yata natin sila. Oo! Oo. Gusto niyo ba palitan na namin yung question? Ha? Hindi. Enjoy natin. Okay, so, okay. Paano niyo sasagutin yan? Pag may nagtanong sa inyo kung karoon na ba kayo na ugnayan o karanasan sa bading? Sa akin kasi, yung mga ganyang bagay, as long as yung tao na nakatulong sa'yo, hindi mo kailangan ikahiya. Kasi we are all equal in this world. So, kailangan natin give chance, hindi give chance. Ibigyan mo naman ng chance. So, ano naman na ibigay sa'yo? Sorry. Give respect. Respect. Respect natin lahat. Uy, give mo na daw yung Gcash number mo kay Topper Lane. Dapat lahat tayo Ano yung patatayin natin. Kung may mga taong tumulong sa'yo, tamay
taong willing tumulong sa'yo. So, go. Huwag mo silang ikahiya. As long as na good intentions and good intentions. Ikaw naman. Ikaw, yung tanong ko, si Glenn. For me, actually, similar siya. In a way na makakatulong siya sa'yo, makapag-help siya through developing yourself. Parang dapat din natin siya ikakahiya na we should be proud of the people who supported us through our career. So, yun po. Ikaw naman, Justin. Alam mo, sana nag-stay ka na lang sa bahay. Yang hiya si Justin. Sumagot. Mahihayin si Kailangan Justin. dun sa Q&A portion ka mapapasama ka sa top 10 kailangan mahusay kayo sumagot. Yes. Di ba? Oo, di ba? andito pa naman yung isang judge. Itong pagsali ninyo sa pageant, ginagawa niyo itong huwag niyo mong kunin yung mga kanina namin. Oo. Justin naman, no? Justin, pinipitik mo. Hindi, itong pagsali ninyo sa pageant, I'm sure ginagawa niyo itong stepping stone dahil ano ang goal ninyo? Dahil kasi comeback ko po ito eh. Because since 2019, winner na ako ng mga ibang pageant international. Yes. So, nagkataon lang that time na I won in the international pageant. I came back here in the Philippines, naging pandemic. So, lahat ng mga rackets and events na-postpone. So, I'm here again. Comeback ko para Sumusubok ulit. Oo. Ano yung international pageant ang sinalihan mo? Mr. Grand International. Nag-Mr. Grand ka na. So, paano pag ikaw ulit nanalo ng Mr. Grand? Pwede ba yan na ikaw ulit yung maging representative ng Philippines? Pero naman po kasi ibang segment naman po. Kasi 2019. 2009, okay. So si Glenn. Actually, I want to use this as a platform to promote my advocacy to my fellow athletes that suffer anxiety and depression through sports. So me, I've experienced that myself. So parang gusto ko po silang tulungan kasi I know myself kung gano'n siya kahirap na experience when you have no one to talk to when you need them, and parang someone who can relate na being an student athlete po. Gusto ko pong to give support to them po. Okay. Napakalat yung awareness. Oo. Kasi syempre nga naman nagkaroon siya ng dagdag na boses, di ba? Oo. Dahil nga naipapalahad niya yung kanyang advokasya through the pageant. At kung mananalo siya, di ba? Oo. Si Justin. Pareho na lang din po sa kanila. Joke lang, Justin, I love you. Ganda ng mata niya, Para-paraan ka. Para lang mahawakan yung kamay ni Justin. Hindi! Kinakabahan kasi si Justin eh. Why? Ang lamig ng kamay, Pangatlo. Ang lamig ng kamay niya. Apat na ako na yan kay Justin. Anyway, Justin, sagutin mo Kita mo, di ba? Ang lamig, di ba? Okay, Justin. Na-relax na siya. Sumali lang po ako dito para mas mag-sharpen yung knowledge ko about this kind of career. Dahil mag-artista ba kayo? Yes po. Ay, gusto. So, ito po yung stepping stone papunta doon. Okay. Lahat kayo gusto yung mag-artista? Oo. Teka lang, bukod sa'yo, silang dalawa ba? First time niyo ba sumali sa pageant? Yes po, first time po. Ikaw Justin, first time din? Hindi po, meron po sa school. Sa STI po. Alam niyo, sa totoo lang, yung pag-artista, talagang mailap yun sa tao. Lalo na kung napakarami na ninyo at lalo na kung may kamukha kang artista na buhay pa at sikat. Kamukha kang copycat. Kaya dapat wala kayong kamukha, kundi nag-iisa lang yung mukha ninyo original. Diba? Mukha mo original ng mga mukha nila. Yes! Oo. Mali naman natin, di ba? Bumalik sila rito pag sikat na sila. Yes. Tapos pag inimbita na natin, pasensya na wala kaming pie. Ay! Paano? Busy na talaga. Wala nang time. Parang sa- dapat din importante mag-acting workshop sila, di Oo ba? nga. Lalo na may acting workshop ka. Oo, sa August 29 and 30. Di ba? Oo. Yan, ano naman talaga yan, dapat dinadaanan nila yan kung gusto talaga nilang mag-artista. Kaya ito na ang pagkakataon nila para imbitahan at saan ba ito gaganapin dahil ito ay urong-sulong Oo. But finally, meron na silang petsa at meron na silang venue. Yun. Ayan. Ang inyong imbitasyon sa kanila, We want to invite all of you guys to
watch our pageant at Crossroad this August 31st po. Ang Crossroads ay nasa Mother Ignacia. Yes, malapit sa Malapit St. sa St. Mary's. Mary's. Oo. Pwede naman natin ilayo. Strong ba kami sa'yo? So, sa Crossroads po yan, sa August 31. At ito ay anong produksyon? Mastermind Productions. Ayan. Ah. Wala namang mga ano rito, mga hocus-pocus. Katulad ng nangyayari sa ibang pageant. Paano hocus pocus? Na meron ng mga ano na, may pre-selected na yung winners. Oh. Yung mga ganyan. Actually, maganda nga yung segment namin ngayon kasi open tabulation week. Open tabulation. Wow. Pero sa totoo lang, kurado ako dyan. Pero wala namang dikta sa akin na yung bulong na maaari bahala ka na dito, ito yung pambato ko. Walang mga ganun dahil tatampaling ko ng paa. Di ba? Oo. Mahirap yung bibigyan mo ng ilusyon yung batang wala naman. Wala sa Ano sa mga radar. deserving candidates. Correct. Yan. Oo, ayan. So, Oo. okay, good luck sa'yo, Justin, Glenn, at si Yan. Ozzy. Ayan ha. At sana ay isa sa mga araw na ito o pagkatapos ito, makita na namin kayo sa TV. Yes. Patrol. Ha? Ito na, balita. Teka lang, may ticket selling ba ito? Pwede Oo nga. manood yung mga ka-updates natin ng live? Saan nila makukuha ang tickets? Ticket melons. Ayan. Ticket nandiyan. melons, Oo, yan. yung mga gusto manood, no? I'm sure karamihan dyan, mga kapatid. Ha? Hindi naman. May mga supporters din nila. Oo nga, di Oo, ba? diba? Oo, ayan na. In fairness, itong Mr. Philippines, wala naman akong narinig so far Ah? na mga kagagahan. Ay. Dahil kilala ko yung, friend ko yung ano nito. Isa sa namamahalan, si Rex Bellarmine. Di ba? Maraming salamat sa inyo ha, at good luck sa inyo ha. Good luck! Maraming salamat sa inyo. Papalitan na namin kayo ha. Oh! Oo nga. Gusto mo sila na lang ba? O sige, ikaw na lang ang kapalit. Ay, okay na pala. Okay. Sila na lang. Babalik tayo ngayon, ano? Ang pogi ng mga nandito. Diba? Ba't ka nalungkot? Ano, Lola? Nawala na yung mga gwapo. Ayun lang siya sa Chris Aquino. Yan. Very Chris Aquino. No! And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy, mga nanonood kasama na dito namin subscriber. Please subscribe now na click na subscribe button na nandiyan sa ibaba. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana naman natin ba subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. Naku, nandiyan pa rin po yung ating vlog sa US. And of course, ako yung mga nice pong magpagawa ng mga bahay. Nandiyan magpa-design ng condo, ng house, ng office, ng business. Naku, andyan po ang Labida Creatives ni Mama Loy. Kasama po ang aking mga angels na handang maging katuwang nyo sa pag-realize ng yung dream spaces. Email nyo lang po kami or kontakin sa mga social media accounts at ayun po yung email address namin. Thank you po! Ayan, at syempre pa, oy, ha? Ha? Ang ating panayam kay Archie Alemania. Exclusive. Oh. Umiyak si Archie, di ba? Napanood niyo naman yan. Oo. At syempre, ito po. Napanood mo ba yung interview ni G sa Fast Talk? Meron ka bang gustong ilinawin doon or i-correct kung may mali? Sinabi niya doon na dapat matagal na pala siyang bumitaw. Dapat yun na nga yung ginawa niya, dati pa. Kasi ayoko makapagsalita ng masama, ayoko magkaroon ng conflict kasi pipilitin ka, mare. Pipilitin ka mag-react. Tapos pag na-provoke ka, yung reaction mo, yung masama. Would you consider na big blow sa career mo? Kung bakit biglang tumamlay ang career mo pagkatapos ng issue sa inyo ni Rita Daniela? Oo naman. Simula na nangyari yon, yung issue na yon, wala na akong taping, wala na akong trabaho. Meron sa loob, plastic naman ako, hindi ko sasabihin, meron sa loob. This is the most ungrateful job in the world, yung showbiz. Pag hindi ka na kailangan, katsapera ka na. Pagod ka na? Sa buhay, pagod na ako, G. Sometimes I pray na kunin mo na ako. Ayan, nakakaloka. Ang kabuuan niya sa OG Diaz Inspires. Nasa EB5 na rin po tuwing Sunday, 3:15 p.m. At syempre, pasasalamat natin sa Gorgeous Smile Dental Clinic Of course! for our
Gorgeous smile. Yes, ang aming baby smiles. Thank you so much, Doc JC Solis, Doc Aliyah, and Miss Ara. Happy birthday kayo to Aliyah. Yes, oo. Happy birthday. Correct. Hello. Ayan, ito gustong batiin ni Tita Ian. Ayan. Yung Sacred Heart College. Oh. Ayan. From Tita Ian Tolentino. Wow. Ayan. So meron silang 45th SHC batch class reunion. Wow! Then, now and forever, friends for life. Ang ating pagbati sa kanila, dahil sa August 29, ang kanilang reunion. Tita Ian, we love you. Alam mo We yan. love you, Ian. And Oo. congratulations on your 45th year anniversary Yeah. sa school ninyo. Dahil sa August 29 na nga ang reunion ng Batch 81 ng Sacred Heart College of Lucena City, shout out muna kay Madam Baby Red na walang pinalalampas na episode ng OGDS Showbiz Update, Mamaloy. At siya rin ang best friend naman ni Tita Ian. Salamat po Madam ha, Baby Red. Mahal ka po namin. Siyempre pa, Tamerlane. Yes po mga ka-update at mga last ka-babies ko po dyan. Tamerlane Mobile lang po sa Facebook, Instagram at sa TikTok account ko po. Naku, dahil po, thank you po. Sa akin. Yes. Sa scouting bagal lang sila. Ayan. Ayan. Pero kung yung mga gusto magpa-makeup ha, sa Hollywood, sa Glendale, Yes. lalo na may salon dyan ng ating kaibigan si Milo Cruz. Yeah. Ayan, napakahusay ng makeup artist at Yeah. hairstylist. Yeah. Parang si Pin Antonio rin yan. Ayan. Ayan. Ayan ang salon ni Milo Cruz. Ayan. Ayan. At syempre pa, Morena, Yes, kuya. Pag-follow naman po ng aking TikTok account. Yan. Ano pa yung palo? Follow. ayan, tinawa nakaarma ka. Yan. Palo, diba? Yan. Palo. Ayan. Pag-follow naman po ng aking TikTok account. Yan. At Morena po, yan, lagi po kami dyan nagla-live ni Mami Soul. Ay, Solo. Yes, pag-follow niya rin po ng TikTok Ni Mami Sol. Ayan. Ayan, meron din siyang YouTube. Yes. Ayan. Si Mami Sol ay nagbabalik sa YouTube. Ayan. Supportahan naman si Esme Mre. Tsaka Pre. Yan. Ayan, at syempre pang ating pagbati, happy birthday kay Papa Awel pa. Ay, Papa! Ayan, at syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa o si Noji Diaz sa laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo ng umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kailang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! Ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Chika mo na dali, la 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 la, chika mo na dali. One more time. La 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 la, chika mo na dali. Paano mo na kasi? Paano mo na? Tumaw. Nag-usap ba kayo tungkol sa damit na susuot? Oo nga. Ayun Pero yun ang kaya mo ma. Sabi ko mas may nailing. Ito lang ko, inawin niya ako ma. Hindi ko nga alam naman kung taga-US ka lang ito. O taga-pin siya, okay na ba? Sampalin mo nga ng dalaw. Oo nga. Ay, Oo. Eh parang dapat may baha. Kailangan may baha. Wag passport na. No, hindi. Oo nga, bawal bawal na. Bawal na wala passport. Dollar pwede, dollar. Ito na lang, yan! Ganyan na lang, yan. Ganyan na Huwag lang. ganyan. Ganito gawin mo. Baka lumusok na.